Tahimik ang bayan, kung saan ang mga kalsada ay umaalingaw-ngaw ng mga alaala at ang hangin ay mabigat sa mga di mabigkas na salita. Sa gitna ng tawanan ng mga araw ng tag-init, ang magkaibigang sina Emma at Jake ay tinahak ang maselang balanse ng pagkakaibigan at ng kung ano pa. Hindi sila mapaghiwalay, pinagdugtong ng mga tao ng lihim at pangarap. Ngunit sa ilalim ng kanilang tawanan ay may tensyon na hindi nila kayang aminin. Isang pag-ibig na tahimik na umusbong sa mga anino. Habang papalubog ang araw ng tag-init, natanggap ni Emma ang balitang magbabago sa lahat. Lilipat ang pamilya ni Jake sa kabilang dako ng bansa. Isang linggo, 7 araw na lang bago maging malayo ang lahat ng dati pamilyar. Martes ng hapon nang unang marinig ni Emma ang balita, nakaupo sa kanilang paboritong cafe. Ang amoy ng kape at mga pastry ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Si Jake, ang kayumangging buhok niya ay magulo dahil sa hangin, ay mukhang seryoso habang hinahalo ang kanyang inumin. Napansin ni Emma na may kakaiba. Ang karaniwan niyang maliwanag na hazel na mga mata ay tila malabo. May bagyong nagtatago sa ilalim nito. Naramdaman ni Emma ang pagkabahala sa kanyang tiyan. Batid niyang kung anuman ang sasabihin ni Jake, masisira ang kanilang mundo. Emma, panimula ni Jake, mabigat ang kanyang boses sa damdamin. Ang pamilya ko, lilipat na kami sa susunod na linggo. Tila tumigil ang oras. Naramdaman ni Emma na bumagsak ang kanyang puso. Unti-unting kumalat ang sakit sa kanyang dibdib. Ano? Pero bakit hindi mo agad sinabi? Ang mga salita ay biglang lumabas, puno ng di paniwala at pangamba. Napabuntong hininga si Jake, dumaan ang kanyang kamay sa buhok niya. Ayokong sirain ang tag-araw natin. Inisip ko, baka magawa kong baguhin ang mga bagay. Pero hindi ko kaya, kailangan kong umalis. Ang katotohanan ay bumigat sa pagitan nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Emma habang pilit niyang kinokontrol ang kanyang emosyon. Sa loob ng maraming taon, itinago niya ang kanyang nararamdaman sa likod ng maskara ng pagkakaibigan. Ngunit ngayon, habang ang oras ay dumudulas, hindi na niya mapigilan ang pagnanais na magtapat. Kinagabihan, nakaupo si Emma sa kanyang kama, dinadala ng bigat ng kanilang pag-uusap. Ang mga alaalay bumaha sa kanyang isipan, ang di mabilang na gabi ng kwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap, ang mga tawanan, ang mga sandali ng katahimikan na nagsasabi ng higit pa sa mga salita. At sa lahat ng ito, ang hindi maikakailang damdamin na laging naroroon sa ilalim ng kanilang pagkakaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, nagpasya si Emma na harapin ang kanyang nararamdaman. Wala nang pagtatago, wala nang pagpapanggap. Ang takot na mawala si Jake ay nadaig lamang ng pag-iisip na hindi malaman kung ano sana ang nangyari. Dumating ang araw ng pamamaalam ni Jake. Isang makabagbag damdaming pagtitipon ng mga kaibigan at tawanan. Ngunit sa gitna ng saya, ramdam ni Emma ang papalapit na pagkawala. Pinanood niya si Jake, napapaligiran ng mga kaibigan. Ang kanyang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa silid at ang puso ni Emma ay nasasaktan sa mga hindi masambit na salita. Habang patuloy ang gabi, alam ni Emma na hindi na siya pwedeng maghintay. Huminga siya ng malalim at lumapit kay Jake na nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Pwede ba tayong mag-usap? Natigilan ang ngiti ni Jake, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sige, ano yon? Lumayo sila sa karamihan, unti-unting nawala ang ingay sa paligid. Sa katahimikan ng bakuran, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, bumilis ang tibok ng puso ni Emma. Humarap siya kay Jake, nanginginig ang kanyang boses. Jake, kailangan kitang sabihan ng isang bagay. Sa loob ng maraming taon, naramdaman ko, Gay. Ngunit bago pa man niya matapos, pinutol ni Jake ang kanyang sinasabi. Mabigat din ang kanyang boses sa emosyon. Emma, sandali! Nararamdaman ko rin yon. Natakot lang ako na sabihin kasi ayokong sirain ang meron tayo. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang mundo. Nakatayo sila, kapwa mabilis ang tibok ng puso, na huli sa pagitan ng takot at pag-asa. Hindi natin pwedeng tapusin ito, bulong ni Emma. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Hindi ganito. Kung ganoon, huwag tayong magpaalam.
Tugon ni Jake. May munting ngiti sa kanyang labi. Mag-promise tayo na ipagpapatuloy ito kahit gaano kalayo. Sa mga sumunod na araw, habang inaayos ni Jake ang kanyang mga gamit sa mga kahon, gumawa sila ng mga plano, mga video call, pagbisita, at mga sulat na puno ng kanilang mga iniisip. Ang kanilang pag-ibig ay nagbago, umusbong sa pagitan ng mga milya. Sa wakas, dumating na ang araw. Habang nakatayo sila sa bangketa, puno na ang sasakyan ni Jake. Bumagsak sa kanila ang katotohanan. Pinigilan ni Emma ang kanyang luha. Alam niyang hindi ito basta pamamaalam. Ito ang simula ng isang bagong yugto. Habang papaalis ang kotse ni Jake, nakatayo si Emma. Nararamdaman ang bigat ng sandali. Ngunit alam niyang magtatagumpay ang kanilang pag-ibig, pinagbuklod ng mga alaala na kanilang binuo at ng mga pangakong kanilang binitawan.